sakali sa awa ng Panginoon sa Mayo binoto natin si Pastor Apollo Kibuloy, number 52. Hindi lang tayo sa buong Pilipinas maglilinis, kundi pati sa loob ng gobyerno. Kasi napakaganda kung malinis ang kapaligiran natin sa buong Pilipinas and malinis din yung pamahalaan natin from corruption. Kasi sabi nga nila, pag nakita mo na madumi yung lugar, alam mo na kagad na corrupt. Kaya sana makita natin yung buong Pilipinas, dumating yung panahon na makita natin yung buong Pilipinas na malinis na rin. Malinis na pisikal. Kasi doon mo malalaman na talagang gumana na yung gobyerno. Muli isang magandang umaga at syempre ang ganda daw ng pa-welcome natin kay Boss Dada dahil mula sa mahaba-haba na biyahe ay heto at napadpad siya ngayon dito sa Barangay Longos, Malabon City. Isang makakalikasan na pagbati sa iyo, Boss Dada. Yes, isang matatag na umaga sa lahat ng mga nanonood sa SMNI Worldwide. Magandang morning. At ano na ba ang naging kaganapan natin? Bit-bit mo ngayon ng mahabang walis tingting. Dati ang ating tool sa pakikibaka ay ating cellphone at ang ating mic, pero ngayon ito walis. Talagang experience ko, nakakatuwa kasi kanina nag-start tayo, nagkaroon tayo ng konting seminar, konting talk, nagbigay tayo ng konting saloobin natin tungkol sa mga ganitong inisyatibo and nakita na natin head-on itong mga basura na tumambad sa atin. Siyempre alam naman natin galing tayo sa holiday, talaga naman Pasko, bagong taon, makikita natin na talagang yung basura, tambak talaga yan. At nagulat ako sa mga basura kasi nagwawalis ako. Halos, alam mo na matagal na yung mga basura na nandiyan dyan kasi nakadikit na yung mga plastic, yung mga wrappers sa kalsada mismo na talagang kailangan mo na ng pala para i-scrape. So, at the same time, masaya kasi nakikita natin na kanina gabundok yung mga basura, yung mga nadaanan natin, mga basag na bote pa, na sobrang delikado nun para sa mga naglalakad dito sa kalsada. Siyempre, katulad nito, nakikita naman natin hanggang ngayon may mga basura pa din. Ang nito, delikado kasi ito sa kalusugan, hindi lang ng mga matatanda, pati ng mga bata. Grabe yung toxic na makukuha mo from itong mga basura na to, lalo na kung magpa-pile up siya, uulan. Alam naman natin dito, umuulan, umaaraw, so talagang nagkakatas yan. And community ito, makikita mo talagang densely populated itong lugar na to. So sobrang delikado. Kaya ako, natutuwa kasi nagkaroon ng mga ganitong inisyatibo si Pastor Apollo Kibuloy. Imagine kung hindi tayo nagpunta rito para linisin yan, gaano pa katagal na magstay yan dyan. Alam natin, naintindihan natin na yung Barangay Longos ay talagang din sila. Naglilinis din talaga sila at ginagawa nila yung kanilang trabaho. Bagamat, syempre, they can only do so much. Kumbaga, kasi sa aming barangay, meron kami yung tinatawag na mga green ladies. So, yung mga nagwawalis din yun, everyday volunteer yung mga yun. Kaya lang may mga edad na sila. Syempre, kaya lang nilang linisin yung kaya ng ng katawan nila. Pero katulad nito, napakalaki nitong barangay na to, hindi naman to kayang linisin ng buong ng barangay council. So syempre, nananawagan din tayo sa mga residente, hindi lang dito sa lugar na to, kundi sa buong Pilipinas na since may mga ganitong inisyatibo na, kumilos din tayo para mapalinis yung kapaligiran natin. Hindi na kailangan mag-pile up ng ganito. Kung sakaling may sa mga lugar ninyo, may mga ganito, karaming mga patambak ng basura, itawag nyo na kung hindi kaya ng barangay, tawag nyo na sa City Hall para malinis kagad kasi sobrang delikado talaga nito, partner. Oo. At saka, sinasabi pa nga natin na yung mga kabataan, kasi nakikita naman natin sa may bahagi ng creek na ito, talaga namang lakad yung mga bata, papaano na magiging future na yan kung magiging sakitin. Tsaka yun nga, katulad ng sinasabi ko, nagwawalis ako kanina, napakaraming mga basag na bote.
So hindi lang yan delikado sa mga naglalakad, syempre delikado rin yan doon sa mga sasakyan na bumabagtas dito. So and tama yung sinabi mo na yun, kawawa naman yung mga bata na to kung ma-expose sa dumi. Kaya napakaganda ng mga ganitong initiatives ng SMNI and of course ng KOJC and Pastor Apollo Kibuloy na talagang tulungan dahil nga hindi kaya ng mga barangay na gawin yun on their own. So tayo, tumutulong na rin tayo sa kanila. Correct. At hindi natin iiwanan yung area, Sir Boss Dada, na hindi malinis, maayos dahil gusto natin magsilbi tayong inspirasyon. Sabi nga ni Pastor, tayo nga na maliliit lang yung mga resources natin, kaya naman pala natin sa pagkakaisa, pagmamahal at malasakit sa bayan. How much more ang gobyerno na may talaga namang resources para gawin ang mga ito. And kailangan talaga tulong-tulong. Siyempre, tulong ng private na sector, tulong ng mga residente, siyempre yung tulong din ng gobyerno, kailangan din natin. Ito nga ang maganda dito kay Pastor Apollo Kibuloy, lalong-lalo na sa mga ganitong inisyatibo, na alam natin na since kailan pa ito? 2005 ginagawa na natin itong mga cleanup drives, itong mga tree planting activities na ito. So kung magtutuloy-tuloy pa to and magkakaroon si Pastor Apollo Kibuloy ng legislative power para mas lalong magkaroon tayo ng mas matibay na batas para sa mga ganitong klase ng mga violations, hindi ba? So malaking tulong doon sa inisyatibo ni Pastor Apollo Kibuloy. And katulad ng sinasabi natin, habang napakarumi nila maglaro ng politika, tayo naman naglilinis. Naglilinis, oo. Kasama na ang politika sa paglilinis. Oo, syempre, sabi ko nga ito, physical, itong paglilinis natin, pagka sakali, sa awa ng Panginoon, sa Mayo, binoto natin si Pastor Apollo Kibuloy, number 52, hindi lang tayo sa buong Pilipinas maglilinis, kundi pati sa loob ng gobyerno. Kasi napakaganda kung malinis ang kapaligiran natin sa buong Pilipinas and malinis din yung pamahalaan natin from corruption. Kasi sabi nga nila, pag nakita mo na madumi yung lugar, alam mo na kagad na corrupt. Kaya sana makita natin yung buong Pilipinas, dumating yung panahon na makita natin yung buong Pilipinas na malinis na rin. Malinis na pisikal. Kasi doon mo malalaman na talagang gumana na yung gobyerno. Ang swerte pala natin na dumating si Pastor sa buhay natin, sa ating bansa. Napakaswerte talaga natin. Literal, dito ngayon, kung hindi dumating itong ating cleanup drive dito, hanggang kailan natambak yung basura dito? May nagtanong sa akin kanina kasi naka-live ako So anong ginagawa nyo? Sinasako nyo lang ba? Winawalis nyo lang ba? Hindi po. Ang ginagawa po natin, katulad sinasabi ni Sir Paul, hindi natin iiwan yung mga basura na nandirito. Talagang aantayin natin na ma-pick up yan. Meron tayong kasamang truck ng basura na naghahakot po ng lahat ng yan. Instant siya, Sir Boss Dada, mga kapartner MJ and Admar, mga kababayan, habang naglilinis kami dito, may naka-standby na truck. Kanina kakaalis lang ng truck para hakutin yung mga sako-sako ng mga basura. Parang sinasabayan kami, di ba, sir? Kaya yun ang pinakamaganda, sabi ko nga, pag nagtulong-tulong ang barangay, ang LGU at ang mga residente, marami kang magagawa. Katulad nung nangyari kanina, habang nagwawalis kami, may nagpipick up, mayroong truck ng basura na naghahakot, tapos nagtatapon, babalik na naman sila ulit. So mas mabilis yung trabaho. Kailangan talaga tulong-tulong. At masaya ngayon yung pagsusumba ng mga residente dito dahil malinis yung lugar. Kasi magsusumba ka, tapos yung sinisinghot mong hangin, amoy basura, syempre, mas maganda naman yung magsayaw-sayaw ng malinis na yung sinisinghot mong hangin. Ayan. At syempre, panghuling mensahe na lang siguro sa mga kababayan natin, bagamat hindi man natin kasama si Pastor, pero sa puso ng mga volunteers nating lahat dito ay parang kasama na rin natin si Pastor. Yes, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga residente ng Barangay Longos dito sa Malabon City at syempre yung Barangay Council dahil pinayagan nila tayo na gawin yung ating advokasya dito. Napakaganda ng kanilang lugar, mas maganda ito kung mapapanatiling malinis at siguro naman dahil sa laki at gabundok na nilinis natin basura dito, sana yung mga residente dito ma-addict sa magandang kapaligiran, sa magandang itsura ngayon ng kanilang lugar at sila na rin on their own ay ito
tuloy-tuloy itong inisyatibo natin ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang maganda kasi dito sa inisyatibo na to, mga bossing, is hindi lang ito pakitang tao eh. Parang tinutulungan natin, tinapakita natin sa mga residente dito kung gaano magiging kaganda itong lugar nila pagka nalinis na, and hopefully makapag-iwan tayo sa mga puso nila ng something na yung kalinisan dito i-maintain nila. At sana magtuloy-tuloy kasi consistency, ayun talaga ang susi dito. Kung maglilinis tayo ngayon, magkakalat din tayo, mamaya magtatapon ulit tayo dyan sa nilinis natin, walang mangyayari. So it's a vicious cycle, ika nga. Kaya sana itong mga ganitong inisyatibo, take advantage natin, and sana may mga natututunan tayo sa mga ganitong inisyatibo. And of course, thank you very much kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit na ikaw ay wala dito sa piling namin. Ngayon dito sa Laya, ika nga, ay tuloy-tuloy pa rin yung iyong advokasya para mapaganda ang kalikasan natin at mapaganda ang Pilipinas. And hopefully, God's will ay sa Mayo, manalo ka and malinis mo naman yung ating, kumbaga, mabago mo naman yung kaugalian and malinis mo naman yung ating pamahalaan. Maraming salamat, Boss Dada. Talagang tirik na yung araw natin dito. Pero sabi nga ni Boss Dada, walang bakal, walang rehas na makahahadlang doon sa mga programa at advokasya ng ating mahal na pastor para maabot niya ang sambayanang Pilipino. Mamaya, pagbalik natin, last segment at update natin, ay pupuntahan naman natin itong creek banda dito kung kumusta na ba ang status ng mga basura na nakuha natin mula sa ating mga volunteers. Sa muli mga kapartner, back to studio muna dahil tuloy-tuloy pa rin. Ito pa lang na portion. Ito pa lang yung portion na tinatrabaho namin. Marami pa hanggang doon sa paliko na yan. So back to studio mga kapartner. Maraming salamat si Paul Montibon kasama ang banateros na si Boss Dada dyan po sa Barangay Longos, Malabon City.